Mga lolo at lola, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay para sa inyo. Opisyal na ang gobyerno ay nag-aproba ng 6 Universal Pension at ang unang payout ay magsisimula na sa Mayo 1st. Hindi ito chismis, hindi ito rumore. Ito ay confirmed. At lahat ng senior citizens ay may karapatang makakuha nito. Alam mo bang milyon-milyong matatandang Pilipino ang matagal nang naghihintay sa ganitong tulong? Pagod na silang mag-antay at ngayon hindi na kayo maghihintay pa. Ang inyong panahon ay dumating na. Pero heto ang pinakamahalagang tanong. Alam mo na bang kung paano makukunan ito? Maraming seniors ang maaaring mamiss ang deadline dahil lang sa hindi nila alam ang tamang proseso. Huwag hayaang mangyari iyon sa inyo o sa inyong mahal sa buhay. Sa video na ito, ibibigay namin sa inyo ang buo at kumpleto na impormasyon kung sino ang kwalipikado, kung paano mag-claim, kung saan pupunta at kung anong mga dokumento ang kailangan. Wala kaming itatatagong detalye. Bago tayo magsimula, kung gusto mong matulungan ang ibang seniors na makita rin ang mahalagang video na ito, i-like na ngayon. Ang isang like mo ay makakatulong sa mas maraming lolo at lola na makakita ng benepisyong ito. Handa ka na ba? Panoorin natin ito hanggang katapusan. Ngayon, bago pa man tayo lumayo, nais kong sabihin sa inyo ng buong katapatan na ang video na ito ay isa sa mga pinakamahalagang balita na maaaring marinig ng isang senior citizen o ng kanilang pamilya ngayong taon. Kaya kung nanonood kayo ngayon, kahit nagmamadali kayo, kahit abala ang inyong araw, pakiusap umupo muna kayo at pakinggan ninyo ang bawat salita sapagkat ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng buhay ng inyong lolo, ng inyong lola, ng inyong magulang, o ng kahit sino mang mahal ninyo sa buhay na siktaong gulang pataas. Ang tanong na palagi nating naririnig sa mga pamilihan, sa mga kanto, sa mga bahay-bahay ay ito. Totoo ba talagang ibibigay na ang 6,500 Universal Pension? At ang sagot namin dito ng buong husay at responsibilidad, oo, ito ay totoo. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nag-aproba na ng panukalang ito at ang unang payout ay itinakda na sa 1 ng Mayo. Hindi ito isang pangako na walang katiyakan. Hindi ito isang balitang galing sa social media na walang pinagkukunan. Ito ay isang patakaran ng gobyerno na dumaan sa tamang proseso at ngayon ay handa ng ipatupad para sa mga karapat-dapat na mamamayan. Pero bago tayo pumunta sa mas malalim na detalye, nais naming linawin kung bakit ito napakahalagang pag-usapan. Alam ninyo, dito sa ating bansa, ang isang senior citizen ay karaniwang umaasa sa kanilang mga anak o sa kanilang pamilya para sa kanilang pang-araw. Araw na pangangailangan. Hindi lahat ng ating mga matatanda ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-ipon noong kabataan nila. Hindi lahat ay nakapag-ambag sa SSS o GSIs nangat para makatanggap ng malaking pensyon sa katandaan. Maraming lolo at lola sa ating bansa ang nagtrabaho ng buong buhay nila sa bukid, sa konstruksyon, sa bahay ng iba bilang kasambahay, sa merkado bilang maglalako at pagkatapos ng lahat ng taong iyon ng pagod at pagsasakripisyo, wala silang natanggap na sapat na tulong mula sa gobyerno. Iyon ang masakit na katotohanan na kailangan nating harapin ng buong tapang. Kaya naman ang universal pension na ito ay hindi lamang isang numero. Ang 6,500 bawat buwan ay kumakatawan sa dignidad. Ito ay kumakatawan sa pagkilala ng gobyerno na ang bawat matatandang Pilipino ay may karapatang mamuhay ng may dangal kahit hindi na sila nagtatrabaho. Ito ay isang mensahe ng pagmamahal ng lipunan sa mga taong nag-alay ng kanilang pinakamainam na mga taon para sa ating mga pamilya at para sa ating bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-pressing na katanungan. Sino ba talaga ang kwalipikado? Dito maraming tao ang nagtataka at nag-aalala, lalo na ang mga pamilyang hindi sigurado kung ang kanilang matatandang kamag-anak ay kasama sa listahan. Ang universal pension ay idinisenyo para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas na 60 taong gulang pataas. Ang salitang universal mismo ay nagpapahiwatig na ito ay para sa lahat. Hindi lamang sa mga mahirap, hindi lamang sa mga may partikular na kategorya, kundi para sa lahat ng Pilipinong umabot na sa tamang edad.
Gayunpaman, may ilang mga kondisyon at proseso na kailangang sundin para matiyak na ang bawat pisong pampubliko ay napupunta sa mga tunay na may karapatang tumanggap nito. Para sa mga senior citizens na kasalukuyang nakatanggap na ng pensyon mula sa SSS or GSIS, ang kanilang katayuan ay maaaring mag-iba depende sa patakaran ng pagsasama at pag-aayos ng gobyerno. Ang mga karapat-dapat para sa buong halaga ng universal pension ay kadalasang mga indigent senior citizens, ang mga yung walang sariling kita at walang nabibigay na suporta mula sa ibang ahensya ng gobyerno. Kaya importante na alamin ng bawat pamilya ang eksaktong kalagayan ng kanilang matatandang miyembro bago mag-a-assume ng kahit ano. Nais ding ipaliwanag namin ang isang bagay na madalas hindi naiintindihan ng marami. Ang 6,500 na ito ay ang pinakabagong itinakdang halaga sa ilalim ng RA 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act at ang mga kaugnay na patakaran nito. Ang halagang ito ay may kaugnayan sa patuloy na pagsisikap ng gobyerno na mapabuti ang kabuhayan ng ating mga matatanda at itaas ito ng naaayon sa kasalukuyang pamantayan ng pamumuhay sa bansa. Ang 16,500 bawat buwan kapag naipon sa buong taon ay nagbibigay ng 78,000 bawat taon sa isang senior citizen. Isang halaga na maaaring talagang makatulong sa pagbabayad ng mga gamot, pagkain at iba pangunahing pangangailangan. Ngayon, pag-usapan natin ang proseso ng pag-claim ang bahagi na talagang mahalaga para sa lahat ng ating mga manonood. Alam naming maraming pamilya ang nag-aalala tungkol dito, lalo na ang mga may matatandang kamag-anak na hindi na makalakad ng maayos o may karamuhang kondisyong pangkalusugan. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang pagtiyak na ang inyong senior citizen ay rehistrado sa kanilang lokal na OSCAR, ang Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lungsod o munisipyo. Ang OSCA ang pangunahing tanggapan na nangangasiwa sa pagpapatakbo ng mga programang pangkalusugan at pangsosyal para sa mga matatanda sa inyong lugar. Kung hindi pa nakapagrehistro ang inyong matatandang kamag-anak sa OSCAR, huwag mag-alala at huwag magpanik. Mahalaga lang na gawin ito sa lalong madaling panahon. Ang proseso ng pagpaparehistro ay karaniwang nangangailangan ng ilang mahahalagang dokumento. Kailangan ang isang valid na patunay ng edad tulad ng birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority or isang baptismal certificate na may kaukulang pagpapatunay. Kailangan din ng isang valid na ID. Maaari itong maging voter's ID, PhilHealth ID, o kahit ang senior citizen's ID mismo kung mayroon na ito. Ang katibayan ng residency tulad ng barangay certificate ay karaniwang hinihingi rin at syempre ang isang bago at malinaw na kuha ng litrato. Pagkatapos ng pagpaparehistro sa OSCA. Ang susunod na hakbang ay ang pakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa inyong lugar. Ang DSWD ang ahensyang namamahala sa Supplementary Feeding Program, sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at sa Social Pension Program para sa indigent senior citizens. Ang Social Pension Program ng DSWD ang nagbibigay ng stipend sa mga kwalipikadong senior citizens at ang bagong 6,500 na halaga ay kasama sa pag-update ng programang ito. Ngayon, pag-aralan natin ng mas mabuti ang isang aspeto na madalas na pinagtataka ng mga tao. Paano ba talaga matatanggap ang pera? Ang mga senior citizens sa Pilipinas na nasa programa ng DSWD ay karaniwang tumatanggap ng kanilang stipend sa pamamagitan ng cash payouts na isinasagawa ng mga authorized na disbursement partners. Sa ilang lugar, ginagamit ang Land Bank of the Philippines para sa direktang pagdeposito sa mga savings account. Sa ibang lugar, ang pagbabayad ay ginagawa sa pamamagitan ng mga accredited na remittance centers o sa mismo sa opisina ng DSWD. Ang paraan ng pagbabayad ay maaaring mag-iba depende sa inyong lokasyon. Kaya pinakamainam na makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD office para malaman ang eksaktong pamamaraan sa inyong lugar. Para sa unang payout sa ikawan ng Mayo, inaasahan na ang mga kwalipikadong senior citizens ay matatawagan o maabisuhan ng kanilang lokal na tanggapan. Mahalaga na ang impormasyon ng bawat beneficiary ay updated lalo na ang kanilang address at contact number para hindi sila malagpasan sa pagpapalabas ng mga abiso.
Kung hindi kayo nakatanggap ng anumang abiso at naniniwala kayong kwalipikado ang inyong kamag-anak, huwag na mag-atubiling pumunta sa pinakamalapit na DSWD office at direktang magtanong. Isa pang bagay na nais naming bigyang diin ay ang kahalagahan ng pag-iwas sa mga scammer at manloloko. Sa tuwing may malalaking programa ng gobyerno na inihahayag, laging may mga taong sumasamantala sa kaalaman at nagtangkang maglinlang sa mga walang malay na senior citizens at kanilang mga pamilya. Tandaan ninyo, ang gobyerno ay hindi kailanman hihiling ng bayad para sa pag-process ng inyong pensyon kung may lumapit sa inyo at humingi ng bayad kahit na ilang piso lamang. Ito ay isang malinaw na palatandaan ng scam. Huwag ibigay ang inyong personal na impormasyon sa sinumang hindi opisyal na kawani ng gobyerno. Lagi na lamang pumunta sa opisyal na tanggapan ng DSWD Oscar o sa inyong lokal na pamahalaan para sa lahat ng inyong katanungan. Nais din naming pag-usapan ang kahalagahan ng pagtulong sa inyong mga lolo at lola sa prosesong ito. Alam namin na maraming senior citizen ang nag-aalangan pumunta sa mga tanggapan dahil sa kanilang katandaan, sa kanilang kondisyong pangkalusugan, o dahil takot silang maligaw sa proseso. Dito pumapasok ang papel ng pamilya. Kung mayon kayong matatandang kamag-anak na karapat-dapat sa programang ito, samahan ninyo sila. Tulungan ninyo silang ihanda ang mga dokumento. Samahan ninyo sila sa pagpunta sa tanggapan. Ang isang oras ng inyong oras ay maaaring magbigay ng permanent na benepisyo sa buong buhay ng inyong mahal sa buhay. Pag-usapan din natin ang malawak na konteksto. Bakit kailangan nating umintindi sa programang ito? Hindi lamang bilang isang isyue ng pera, kundi bilang isang isyue ng lipunan. Ang Pilipinas ay isang bansa na may malalim na pagpapahalaga sa pamilya at sa matatanda. Sa ating kultura, itinuturing nating isang malaking karangalan ang alagaan ng ating mga magulang at lolo at lola. Ngunit ang realidad ay nagsasalita rin. Maraming pamilya ang nahihirapan sa ekonomiya at ang pagtulong sa isang matandang kapamilya ay nagdadagdag ng pressure sa mga kabataang nagtatrabaho na upang mapabuti ang kanilang sariling buhay. Ang universal pension na ito ay naglalayong bawasan ang pasanin ng mga pamilyang ito upang ang matatanda ay hindi lamang maging depende, kundi magkaroon ng sariling kakayahan. Natustusan ang kanilang pangunahing pangailangan. Isipin ninyo ang isang lola na nangangailangan ng insulin para sa kanyang diabetes. Sa kasalukuyan, umaasa siya sa kanyang mga anak para sa gamot. Ngunit sa 6,500 bawat buwan, maaari siyang bumili ng kanyang sariling gamot at hindi na niya kailangang mahiyang humingi. Isipin ang isang lolo na gustong kumain ng masustansyang pagkain para sa kanyang puso, ngunit ang budget ng pamilya ay halos hindi na umabot para doon. Sa karagdagang 100 pound bawat buwan, ang lolo ay maaaring mag-ari ng malaking bahagi ng kanyang dignidad pabalik. Hindi ito maliit na bagay para sa isang taong lumaki at nagtrabaho ng buong buhay. Ang kakayahang tustusan, ang sariling pangangailangan ay napakalaking bagay para sa kanilang pagpapahalaga sa sarili. Habang tayo ay nalalapit na sa pagtatapos ng video na ito, nais naming ibahagi ang isang huling mensahe. Isang mensahe na puso ng lahat ng aming sinabi ngayon. Ang bawat senior citizen sa ating bansa ay may kwento. Bawat isa sa kanila ay may mga tao ng pagsasakripisyo, ng pagtatrabaho, ng pagmamahal sa pamilya na kanilang inialay ng walang pag-aatubili. Ang pinakamaliit na magagawa ng lipunan para sa kanila ay tiyakin na ang kanilang mga huling taon sa mundong ito ay mapuno ng kaginhawahan at dignidad. Ang 6,500 Universal Pension ay isang hakbang patungo sa direksyong iyon. Hindi ito perpekto. Alam nating lahat na sa kabila ng ganitong halaga, maraming senior citizen pa rin ang nangangailangan ng mas maraming tulong. Ngunit ito ay isang simula at ang bawat simula ay mahalaga. Ang inyong trabaho ngayon bilang isang miyembro ng pamilya, bilang isang kaibigan, bilang isang miyembro ng komunidad ay tiyakin na ang impormasyong ito ay makakarating sa lahat ng taong kailangan nito. Ibahagi ang video na ito sa inyong group chats, sa inyong mga kamag-anak sa probinsya, sa inyong mga kapitbahay na may matatandang pamilya.
Huwag hayaang may malagpasang senior citizen dahil lang sa wala silang nabalitaan tungkol sa programang ito. At para sa mga senior citizens na nanonood ngayon, gusto naming sabihin sa inyo ng tuwiran. Kayo ay karapat-dapat sa tulong na ito. Ang inyong mga tao ng pagsisikap ay hindi nawala. Ang inyong sakripisyo ay nakita at kinikilala. Nang ngayon ang pamahalaan at ang lipunan ay nagsasabi sa inyo, salamat sa lahat ng inyong nagawa at heto ang pagkakataon namin na bigyan kayo ng mas maginhawang buhay. Kung natutunan kayo ng kahit isang bagay sa video na ito, kung naramdaman ninyo na nakatulong ito sa inyo or sa inyong pamilya, pakiusap na i-like ang video na ito ngayon, i-share ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak, i-subscribe sa aming channel para lagi kayong updated sa pinakabagong balita tungkol sa mga benepisyo at programa ng gobyerno na may kaugnayan sa senior citizens. Ang aming pangako sa inyo ay simple lamang. Lagi kaming magbibigay ng totoong impormasyon na malinaw na madaling maintindihan at na tunay na makakatulong sa inyong pamilya. Kita-kita tayo susunod na video. Ingat kayo palagi at kalimutang alagaan inyong mga matatanda sapagkat sila ang mga bayani ng ating tahanan. M.